Buka na. Sidaya! Dapa! Loren! Sa Pilipinas, pangunahin pa rin sa merkado ng iligal na droga ang shabu. Bagamat tumataas ang presyo depende sa kalidad ng produkto, shabu pa rin ang nangunguna. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, lumalabas na pangunahin ng siyudad ng Maynila ang pinakapektado pagdating sa bentahan at bilihan ng iligal na droga, kasunod ang Quezon City at Caloocan City. Pangkaraniwang sinasagawa ang bentahan ng iligal na droga sa masusukal na eskinita sa mga siyudad ng Maynila, Quezon City at Caloocan. Sa mga madidilim na pasikot-sikot na eskinita, nagagawang takasan at mailigaw ang mga tulak ang sinumang magtatangkang umaresto sa kanila. Mapanganib para sa PDEA maging sa mga pulis ang pagpasok sa mga eskinitang ito. Ganito ang sitwasyon sa Barangay Bagong Baryo, Caloocan City. Kampante ang mga drug dealers at drug pusher sa kanilang lugar. Malayang nakapag-operate ang sindikato ng droga sa Caloocan City. Isa sa mga nasa order of battle ng PDEA ang Pamilya Morales. Ilang taon na ang negosyo ng droga ng Pamilyang Morales sa Barangay Bagong Baryo, Caloocan City. Ito po kasing mga Morales, si Edna Morales, si Bernadette Morales at saka si Florentino Morales, si Tinoy. Itong mga to matagal nang binabantayan ng kapulisan natin at ng PDEA dahil kilala sila talagang gumagalaw sa drugs. Market o ibig sabihin nagtutulak hindi lang sa Caloocan, pati sa Maynila at iba pang lugar dito sa Metro Manila. Nasa target list, isa sila doon sa mga tinitingnan nating malalaking tao. Kaya naman agad nakipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency NCR sa Caloocan PNP side matapos makakuha ng search warrant para sa notorious na tulak na pamilya. Sa bisa ng search warrant na pinagkaloob ni Judge Carlos Flores ng Malabon City Regional Trial Court, isasagawang paglusob sa bahay na tinuturing notorious na pamilyang tulak sa Caloocan. Alas 12 ng tanghali, tumawag ang asset para ipaalam na positibo sa target ang mga suspect. May tao. Sige, basta pagka lumakad kami at talagang nandun yung buong pamilya, pera kayo po din. Turo mo sa amin, pag sinabi ng stay lang sa galit, pupuntahin ako tao, pupuntahin na lang namin dito na yung lahat. Ha? Okay, sige. Okay. Alauna ng hapon isinagawa ang pagpaplano sa pagitan ng Caloocan Side, PDEA NCR, Caloocan PNP SWAT at BITAG. So itong galing EDSA. Gagawin ng PDEA, dito muna sila. Tapos kami, ikot ako rito. Muna ako rito. Ngayon meron tayong asset dito. Pag sinabi na asset natin go, takbo kami rito, takbo ang PDEA rito. Hanggang sa naabutan, tatakbo na lang, rasap na lang yan. Takbo kayo rito, kalat nyo na yung tropa nyo rito. Tapos dito naman ang PDEA. Okay? Dalawang grupong binubuo ng Caloocan Side at PDEA NCR ang magsisilbing assault team at maghahain ng search warrant. Tapos assault team, una si Yonsensyo, sumunod ka. Ha? Pag si Putol nasa labas, naglalaro ng prison net, okay na, relax na. Pero pag si Putol wala sa baba, sabihin ng stasyon, may baril ng 45. Mauna ka, sumunod ka, lalayan mo siya, okay? Tapos, PDEA, apat doon, pwede yun, sabay. Kasi malugay may kasi yung hagdan. Apat kayo, taas. Ha? Ingat lang ha, may baril yun. Tapos 3 kwarto sa taas, saka papasok yung searcher. Okay. Huwag na lang, pagpasok, diretso ron ha. Una ka, sumunod ka. Tapos, pakadil lang na PDEA. Habang ang SWAT team naman ang magsisilbing backup na magbibigay seguridad sa lugar. Ang SWAT team din ang magsisilbing bantay sa lahat ng exit point na posibleng dadaanan ng mga suspect papalabas ng Barangay Bagong Baryo.
Ilang metro ang layo mula sa target site, muling tumawag ang asset. Muli niyang itinimbre na kasalukuyang nasa lugar pa rin ang mga miyembro ng pamilyang subject ng search warrant. Oh, sige sir. Habang ang SWAT team naman muling pinagplanuhan ang sasagawang perimeter security sa lugar. Diyan tayo. Dito tayo ngayon. Oh, saan tayo magpapak? Sa Pideya, dito nagagaling yung Pideya eh. Oh. Tapos sila sir dito. Oh. Dalawa, kahit dito man ay ibaba eh. Oo. Yung mobile dito, yung dalawa dito. Dalawa dito, dalawa. Ang muling pagtawag ng asset ang naging hudyat para sa isasagawang paglusob. Go. Nagtatakbo! Maingat at kalkulado ang naging pagkilos ng mga operatiba, lalong-lalo na sa mga miyembro ng SWAT na nagbibigay ng seguridad sa paligid. Tila sanay na sa ganitong uring operasyon ang mga residente sa barangay Bagong Baryo. Subalit sa di inaasahang pangyayari, nakapadlock na ang bahay ng suspect ng pamilyang Tulak. Ayon sa mga operatiba, dahil nakabukas pa ang ilaw at tanging gate lamang at hindi main door ang nakasara, senyales ito na basta na lamang iniwan ang bahay ng mga suspect. Maya-maya pa dumating ang kagawad ng barangay Bagong Baryo, Caloocan City. Dito na inumpisahan ang paghahalughog sa bahay ng subject. Sa unang kwarto, positibo agad sa loob ng cabinet ang isang paketa ng pinag-iinalaang shabu. Sa ikalawang palapag ng target na bahay ang silid na tinitirhan ni alias Putol, isang tulak na anak ng mga suspect. Isang steel door ang bubungad sa mga operatiba ng Caloocan Side at Pideya NCR. Pidea! Dapa! Nakatawag ng pansin sa mga operatiba ang lalaking ito. Ayon sa tipster ng Caloocan PNP Side, isa daw siya sa mga pinagkakatiwalaang tao ng pamilyang Morales. Bagamat umaming paminsan-minsan siya'y gumagamit ng iligal na droga, wala daw siyang nalalaman sa aktibidades ng notorious na pamilya. Matapos ang masinsinang usapan, ikinanta ng lalaking kanyang nalalaman. Sa itaas, itinuro ni alias Waldo ang dahilan kung bakit wala nang inabutan ng mga operatiba. Agad na nakikita ng mga suspect ang lahat na papasok at papalabas sa entry at exit points ng kanilang lugar. Konektado ang monitor na ito sa 3 CCTV camera na sikretong nakakabit sa labas ng bahay ng mga suspect. Mapapansin din sa loob ng maliit na kwarto ang uring pamumuhay ng mga suspect. Bagamat walang trabaho, ayon sa PNP Caloocan, sari-saring mamahaling gamit ang matatagpuan sa loob ng kwarto. Ang mga kagamitang ito ayon sa PNP Caloocan, prenda o isinasanla ng mga parokyano ng pamilyang Morales kapalit ng iligal na droga. Sa lengguwahe ng mga durugista, mas kilalang estilo, palit bato. Itinuro din ni Waldo ang isang trapdoor sa kisame ng kusina ng kwarto. Ito daw nagsisilbing lagusan ng mga suspect palabas papunta sa mga bubungan. Naging maingat ang ginawang pagsilip ng mga operatiba sa trapdoor. Nang halugugin, isang Ingram Uzi at mga bala ang natagpuan ng mga operatiba. Sa kabilang silid, natagpuan din sa ilalim ng cabinet ang isa pang paketa ng pinag-iinalaang shabu at isang digital na timbangan. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang market value na nasamsam na shabu sa bahay ng pag-aari ng mga Morales.
Bagamat walang inabutan at naarestong suspect, itinuturing ng mga otoridad na tagumpay ang operasyong isinagawa para tuluyang maitaboy sa lugar ang wanted na pamilya. Ayon sa spot report na isinumite ng Caloocan PNP side, alas 9:30 pa lamang ng umaga ay nakaalis sa lugar ang mga suspect. Nagawang malaman ng mga suspect ang pag-i-issue ng search warrant matapos itimbre ng isa sa umano'y Police Caloocan ang isasagawang operasyon. Ang naipakitang suspect ay mananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman. Ito ang pangkaraniwang chichiryang makikita sa mga lansangan sa Kamaynilaan. Kinakalakalang chichiryang ito sa mga bus terminals, mga palengke, sa mga motorista at pasaherong naiipit sa trapiko. Pantawid gutom ang chichiryang ito na kilala sa tawag na fish crackers. Dahil mura't abot kaya sa bulsa, madaling bilhin ng mga kabataang estudyante sa mga eskwelahan. Masarap ang fish crackers para sa mga mahihilig, bata man o matanda. Subalit, ang hindi alam ng karamihan sa atin ay kung paano nakakadirik at nakakabaliktad sikmura ang pagluto nito sa loob ng isang kolorom na pabrika sa lungsod ng Valenzuela. Pasintabi na lang sa mga mahihina ang sikmura. Bago matapos ang segment na ito, makikita mga totoong eksena sa loob ng pabrika. Hulog sa concealed camera ng bitag. Dalawang dating empleyado ang dumulog sa tanggapan ng bitag. Dala ang isang plastic bag na fish crackers at mga litrato. Isinumbong sa amin ang kababalaghang nangyayari sa loob ng pabrika ng Mega Ace Food Products na matatagpuan sa barangay Punturin, lungsod ng Valenzuela. Yun ang pinakamarami. Sino yung? Yung patis na may ipis. Patis na may ipis. Opo. May... Mga mantika, mga ginagamit. Araw-araw gumagamit ng luma. So, mayroon mga patay na ipis, minsan daga. Daga. Oo, mayroon. Ginagamit niyo pa rin? Ginagamit pa rin. Tapos binibilad pa sa simento na lang. Bukod sa marumi, isa daw sa mga sangkap na hinahalo sa kanilang chichirya ay ang chemical na borax. Saan ang gagaling? Tinitimpla-timpla po ng ano. Ang tanggamot na to, ano to yung borax niya? Meron na po dyan. Dito na, timplado na. O, timplado na po yan. Ito, ano to? May food color yan, may kung ano. color, okay. May bechin, Okay. may patis. Alright. Okay. Sa isang phone-patched interview kay Marlene Pagayunan, Supervisor ng Food and Product Services Division ng Bureau of Food and Drugs or BFAD, matagal nang ipinagbabawal ang borax. That's food additive. Okay. Usually, it was known before na ginagamit nga sa mga fish crackers kasi nga yung nagpapaalsa yan tapos parang nagbibigay yata yun ng magandang texture sa product. Okay. But it was banned in 1973 pa po. Why? Because there are findings na may adverse effect po kasi sa health ng tao. Sa liver? So it was banned. Lahat ng mga kumpanya ng snack food ay kinakailangan magsumite ng kanilang formulation o sangkap ng chichirya sa BFAD. Bago sila mabigyan ng sanitation at business permit, kukuha muna sila ng approval sa BFAD. Nilabag ng Mega Ace Food Products, kaya malaya nilang nagagamit ang ipinagbabawal na chemical na borax sa fish crackers. Kasi before you can produce or you can secure a license, you will have to Submit your formulation.
pupunta po ngayon yung PFAD inspector, then they will inspect the plant and dapat magkukumply ka sa good manufacturing practices. Okay. So part Now, of that is yes. installation. Hindi daw makayanan ng dalawang dating empleyado ng Mega Ace ang estilo ng pamamalakad maging ang pagtrato sa kanila ng kanilang mga among incheck. Kaya't lumapit na ito sa bitag at isinawalat ang katotohanan. Hindi naman po kami pumunta dito sa may galit sa kanila. Yung hindi na po namin ma-atin po yung pamamalakad nila. Okay. Hindi ito paninira sa negosyo. Ito'y tungkulin nyo at responsibilidad ninyo dahil ang pagsasabi ng totoo, kapakanan nakararami. Kasi kung sasabihin ng ilan, negosyo to parang sinisira ng bitag yung negosyo. Hindi. Hindi po. Ang negosyo kasi kinakailangan legal. Malinis. Hindi doon sa panganib, doon sa kalusugan ng tumatangkilik o kumakain ng produkto na dito sa pagkain na to. Hindi ako naniniwala nakakasira kung ang sinasabi niyo totoo. Sa tulong ng dalawang nagre-reklamo, nagawa ng aming bitag undercover ang agad makapag-apply bilang trabahador. Tiempo naman na nangangailangan sila kung kaya't agad na interview ang aming undercover. Bilang bahagi ng kanilang interview, inililibot muna ang aplikanteng kanilang napipili at sigurado ng matatanggap. Swerte naman, pasado ang aming undercover at agad itong inilibot sa loob. Sa unang tingin, pangkaraniwan ang mga tanawin sa loob ng paggawa ng chichirya. Subalit, habang tumatagal, unti-unti nang nakikita mga bagay na dapat nilang itinatago. Sa poll ng aming concealed camera ang drum-drum na patis na ito. Ito daw ang pangunahing sangkap na ginagamit upang magkaroon ng lasang isda ang chichiryang ito. Sa loob ng drum, sa pulagad ng aming concealed camera, ang mga patay na ipis na lumulutang sa drum ng patis. Nakita rin ng undercover ng bitag sa kwartong ito ang sako-sakong borax. Noong oras na yun, habang inililibot ang aplikanteng undercover namin, hindi pa nagluluto sa pabrika dahil sa gabi daw ginagawa ang pagtitimpla at pagluluto ng fish crackers. Pinauwi muna ang aming undercover na natanggap na at pinababalik na lang kinabukasan upang mag-umpisa na. Sa bitag headquarters, pinanood ng grupo ang nilalaman ng aming surveillance camera at pinag-aralan ang susunod naming hakbang upang makita ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa loob ng pabrika base sa reklamo ng mga lumapit at nagsumbong sa bitag. Kinahapunan, pasado 3:00, muling bumalik ang aming undercover sa pabrika ng Mega Ace Food Products, ang gumagawa ng kontrobersyal na ipis crackers fish crackers pala. Tinuruan ng isa sa mga trabahador ang aming undercover kung paano ang paggawa ng malilamnam na fish crackers. At nang titimplahan na, pagmasdang maigi yung mga drum ng patis na napitikan ng aming undercover nung unang surveillance namin, nandoon pa rin. Binabantayan ng aming undercover kung ano ang susunod na hakbang ang kanyang gagawin. Parang baliwala lang yung ipis na nasalok niya sa timba. Nung ibubuhos na yung timba na may lamang patis, abay, gumamit pa ng strainer. Sinasala ang mga patay na ipis nang huwag itong mapasama. O nga naman, ebidensya yan kaya't kunting ingat. Strainer lang ang katapat ng huwag mabisto na mga suki.
ang mismong pinagbanlawan niya ng kanyang kamay ang isinabaw sa fish crackers. Sa may pilaran sa labas, mga fish crackers na parang ibinibilad na palay. Sa asta ng trabahador na to, ina-apply niya yung kanyang nalalaman sa Hygiene and Sanitation 101 na napag-aaralan lang sa eskwelahan. Binalot ng plastik ang kanyang mga kamay nang huwag marumihan ang mga binibilad na fish crackers. Pero suot naman ang kanyang tsinelas at itinatapak sa mga pinapatuyong fish crackers. Tinungo ng Bitag Investigative Team ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City. Kahit sila nandiri sa nilalaman ng aming surveillance camera. Ipis yun? Trainer. Franco was a trainer. Oo, yung itlog ng ipis. Mismo ipis, mismo. Hindi itlog. Adult Ay, na. shh! Kakakain ko lang ng fish crackers kanina. Wala namang ganyanan. So hindi ko alam kung saan galing yun. As usual, kapag napresenta sa kanila ang mga nahulog sa aming bitag, malakid at kuno kung kumilos. Alam kasi ng mga ito na nakaroll ang video ng aming grupo. Sa Business Permit and Promotion, napagalaman naming lisensyado ang Mega Ace Food Products noong nakaraang taon. Pero sa Sanitary and Health Office, lumalabas kolorom ang operation ng Mega Ace Food Products. Ang Sanitation and Health Permit ang pinakaimportante sa lahat. Pabrika ng pagkain, kalusugan ng mga tumatangkilik ng mga fish crackers na ito ang nakataya. Agad naman inamin ng opisyal ng Sanitary and Health Office ang kanilang pagkukulang. Kumbaga, hanggang sorry na lang kung ano man ang kanilang kakulangan. Expecting na common nakapagbayad na ito ng SIF or the sanitary inspection fee, inspection should have been done already by this time. So that's one administrative lapse that we should look into also. Kasama ang makikisig na inspektor ng Sanitary and Health Office, agad namin tinungang inirereklamong pabrika ng fish crackers. Pagdating sa site, nabahag ang mga buntot ng mga inspektor. Bagamat hindi pinapasok ang grupo ng bitag, hindi na rin ito mahalaga sa amin dahil hulog na sa bitag ang nakakabaliktad sikmura't kadiring paggawa ng chichiryang kilala ng lahat na fish crackers. For maintenance talaga. Wala akong na-observe ang ipis ngayon kasi hindi sila nagpo-produce. Gagawa namin sila ng findings namin yung investigation natin, naging resulta. Pagkatapos, bibigyan namin sila ng mga corrective measure para makorek nila yung mga deficiency. Hindi naman natin talagang layunin dito pahintuin yung kanilang negosyo, Tulungan natin sila na mapalago yung negosyo nila sa tamang paraan. Hello? Oo, dito na. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ng bitag mula sa aming asset sa loob ng Mega Ace Food Products. Binigyan daw ng tumataginting ng tig-5,000 piso ang dalawang inspektor na kasama namin na sina Serrano at Rason. Yung kasama niyo po sa CDO na nagpunta po dito kahapon para mag-inspect. Saan? Yung dalawa po inspector. Oo. Yung sa may Mega Ace. Oo. Bumalik po kasi kaninang umaga. Nakita ko po, inabot ang buo ng umango namin in-check. 5,000 po sila. Isip lang po namin, baka mabaliwala po yung nirereklamo namin. Kaya pala malalakas ang loob ng mga kolorong na pagawa ng chichirya. Pera lang ang katapat para manahimik at muling makapag-operate ng illegal. So, ano ho nakita ninyo doon sa ipis na nakita ho ng aming camera? Doon ho sa isang aplikante na itinuro kung paano magawa, and by yun sa ipis na ho, parang anong lalabas ho doon? Yun ho ba'y kasama doon sa report ninyo? It was not mentioned. Tinanong ko rin nga, what about kung may nakita ba silang mga ipis doon?
during the time of inspection, wala raw silang nakita. Well, I would like to report to you, Doctor, out of our surveillance, nakuha ho namin si Inspector Kaya nga. Serrano at si Inspector Rason na tumanggap ng 5,000 piso ang bawat isa ngayong hapon, ngayong araw, sa pagbalik nila doon sa tanggapan itong sa ang magmamayari ng Incheck. So, 5,000 pesos each because we have an asset. And out of that situation, pinaabot lang namin ho sa inyo. There was a due process na sasabihin ho nga ninyo, pero sa akin lang ho, nagduda ako dahil kahapon pa lang nireview ko yung tape, kaduda-duda nga yung ginawa ng inyong tao. I could not even let somebody come in, none whatsoever. Kami pa yung nakadiscovery, ni wala. Mali ho yung ginawa ninyo. Number 2, sa report ho ngayon, walang ipis. At number 3, abay, kitang-kita ho ng aming asset ang pagtanggap ho ng 5,000 sa bawat isa. Dahil dito, nananawagan ang bitag sa lahat ng mga manggagawa ng chichirya. Kayo ang nakakaalam kung ano ang nagaganap na kababalaghan sa inyong pinagtatrabahuan. Kayo ang magsasabi ng katotohanan sa anumang nakakabiliktad, sikmurat, nakakadiring gawain sa loob ng inyong mga pagawaan. Kayo sa lokal ng pamahalaan ng Valenzuela na nagbibigay ng mga sanitary and health permit, gampanan nyo ng tama ang inyong trabaho. Hanggat natutulog kayo sa pansitan, patuloy na mamamayagpag ang mga pabaya at mapagsamantalang negosyante tulad ng nagmamayari ng Mega Ace Food Products. This program is brought to you by San Miguel Corporation, PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming, NGCP, Bingo Plus, Cebuana Luwinier. A very special thanks to the community service partners of Bitag, KFC, It's Finger Licking Good, Hotel Sogo, so clean, so good, Mapicon, providing pest control solutions, San Miguel Corporation, NGCP. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. And the award for the best online game scammer goes to... Maraming salamat sa lahat ng hindi nag-check kung legit ang site. Kung wala kayo, wala kaming kikitain. Huwag maging dahilan ng saya ng scammers. Tandaan, walang maloloko kung walang magpapaloko. Play safe. Play only in PAGCOR licensed gaming sites. Visit www.pagcorguarantee.ph or scan the QR code. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng pambansang sumbungan Bitag Helpdesk para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Madaling pa mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus, official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng PAGCOR? Sa Bingo Plus, kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus, sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus, partnered with Bayad Center, licensed by PAGCOR, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording.
Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. Taong 2009, naipalabas sa bitag ang episode Mall Predator. Ito ay dahil sa mga reklamo noon na galing sa mga text messages naming natanggap matapos ang serye ng aming mga surveillance sa Isatan Mall. Agad kumilos ang bitag. Paano raw yung third asset natin na ready? Tambay ba kayo para naghahanap kayo ng magbibigyan? Shut up! Sa mga bitag surveillance video, nakita ang mga kilos at galaw ng mga parokyanong mall predator. Tumatambay sa 4th floor ng Isatan. Ang kanilang target, mga kabataang tambay sa loob at labas ng fun center. September 5, 2015. Makalipas ang 6 na taon, binalikan ng bitag surveillance team ang fun center sa Isatan sa 4th floor dahil sa mga text messages at ilang tawag sa telepono. Isinusumbong ang aktibidades sa loob at sa labas ng fun center. Tambayan daw ng mga mall predator. Naghahanap ng aliw sa mga mati-take out na mga kabataang tambay. Nagsisilbing lungga umano ng mga mall predator ang fun center. Kasagsagan ng kanilang aktibidades ng pamimake up alas 3 ng hapon hanggang gabi. Sa surveillance video na ito, mga kabataang lalaki naglalaro. Pansin-pansin ng mga mall predator, pakalat-kalat, paikot-ikot kung sino ang kanilang matitipuhan. Sa sumbong sa text, mismong mga predator ang siyang lumalapit sa mga kabataang nakatambay. Kapansin-pansin ng mga kabataang lalaki na pakalat-kalat lang. Makikita ang paglapit ng isang to sa kabataang tambay. Sa laman ng surveillance video ng bitag, nilapitan nito ang isang binatilyo sa pamamagitan ng eye signal o pagkurap ng mata. Dito mag-uumpisa na ang kanilang pag-uusap. Kunting pag-uusap lang at nagkasundo agad, magkasama na ang dalawa palabas. Sa pangalawang araw ng aming surveillance, may inilubog ang bitag na isang actor magsisilbing pick-up boy sa fun center. Ang aming actor na inilubog, agad nilapitan ng isang predator sa Isatan. Pagmasdan maigi ang transaksyon at pakikipagtawaran. 700. Pwede rin ka lahat dito. Mga 350. Nang kunwaring nagkasundo na sila ng aming undercover, niyaya siya ng predator sumama sa kanyang kondo. Saan ba? Sa Robinson Galleria pa eh. Sa Mega Plaza. Ortigas pa? Ha? Ortigas na? Ortigas yun. Pagkatapos may swimming pool doon. Pwede ka maligo. Layo. Malayo nga lang. Pero, di ba sabi ko overnight, okay lang, di ba? Hinayaan na ng aming undercover pickup ang predator kung kaya't kusang umalis na ito.
Sunod na nilapitan ng isang mall predator, ang bitag undercover pickup number 2. Ha? Hindi. Dalawang beses pala. Dalawang beses pala. Hindi ka babalikin mo ako. Hindi ka masasaya. Ganun ba yun? Dito, nabulgar ang lihim ng isatan sa 4th floor. Ikaw sa alam ko ang klase ng sila. Talaga? Talaga, hindi ka wala. Mahirap yun, masero. Ganon? Sa pangatlong araw ng aming surveillance, nagpain muli kami ng isang undercover pickup boy. Siniguro namin na ito ay matitipuhan dahil siya ay carefully handpicked ng bitag. Sadyang bagsak presyo ang kanyang serbisyo. 21 po. 21 po. 250 po. 300 po. Sige po. Nang matapos at magkasundo, mabilis na itinaikaw ang aming actor undercover. Upang mapigilan ang atat na predator, may eksena kaming inihanda. Tinawagan namin ang aming undercover na kunyari may emergency sa kanyang bahay at kailangan niyang umuwi. Ika-4 na araw ng surveillance, nagpakalat na kami ng undercover at tropa ng bitag sa isatan sa 4th floor, magsisilbing advance party. Habang ang pangalawang grupo makikipag-ugnayan sa Bureau of Permits sa Manila City Hall upang may sagawang surprise visit kasama ang kanilang mga inspektor. Ang aming target ang mismong mall administrator ng isatan. Ito ay dahil sa pabalik-balik na kalakaran sa isatan mula 2009 hanggang taong kasalukuyan. We're not discriminative and we do not want na baka sabihin ng third sex sila ang target namin. That's not what it is. We're just saying that they seem to be like a predator. As we speak, paikot-ikot sila sa isatan. Sa 4th floor, where's the fun center is. The fun center where the kids would be playing, mga high school, iba siya eh. Hindi yung typical na dadali mo anak mo. Makita mo yaya, makikita mo yung mga bata naglalaro. This one is people na napipick up ng mga bata. Yung mga 14, 15, 16, 17. And sometimes pati na rin yung pinipick up ng mga batang call boy. So now, para sa akin, I come to you maybe for the visitation. What we can do is that the amusement center, we could have it inspected. Yes. And also inform the ISETAN. Yes. Together with your help. Yes. Maybe, you know, Yes. We were a straight implementation of that scenario in the streets. Oh, okay. Okay. Sir, Oh. maraming visible na yung mga police namin. Yes. So I think nag-iba sila ng venue. Yes. Maingat ang bitag sa gagawing operasyong ito. Posibleng magkaroon ng timbrihan. Hindi mo tayo nababahala kasi binabantayan ngayon ng mga staff ng bitag siguraduhin na hindi ito timbre na kung saan yung mga predators at yung mga nangangalakal at tumatangkilik ng anumang kalakal baka mag-aalisan dahil natimbrehan. Kung sakali may timbrihan man, kung sakali mangyari na nag-aalisan yung mga lugar at tinaboy ng mga gwardya, o di kaya yung fun center mismo, malalaman natin, alam na natin ang susunod na hakbang. Let's see kung ano mangyayari. Papunta na kami kasama namin yung mga inspector. Medyo may pagbabago ba kayo nakikita? Ibig sabihin, pantayan mo muna kung ano magiging reaction, kung yan ba'y magpupulasan, kung yan ba'y unti-unti mag-aalisan, kung yan ba'y malilinis, kung
yan ba ay medyo magkakawalaan kasi kung gano'n dahil natimbre na namin kung anong location, fun center, sinabi na namin, pantayan mo kung all of a sudden malinis yung lugar. Kasi pag nalinis yung lugar, ibig sabihin may timbre na. So, watch out carefully kung aalis yung mga tao. Ikalat mo yung mga staff natin slowly but surely to monitor and then record kung medyo nag-aalisan kasi natimbre na namin. So, baka mamaya nagkatimbrehan na. Baka isang tawag lang dyan kung saan man magagaling ang tawag na sabihin pag darating yung bitag, mawawala sila agad. Get it? Alright, sige. And then keep me posted. Agad dumiretso ang bitag at mga inspektor ng Bureau of Permits ng Maynila sa 4th floor ng Isatan. Ang mga mall predator patay mali siya. Tuloy lang sa paglalaro sa fun center. Panoorin ang mga sumunod na pangyayari. Ilang saglit lang, isang lalaki ang lumapit sa bitag. Siya daw ang administrator ng Isatan. Sige. Sa admin po ako. Halika, pupunta ako sa admin. Sa admin ka ba? Oo. Halika sa admin. Halika. Buti, mabuo sa admin ka. Sa tanggapan ni Administrator Eduardo Florencio, ipinakita ng bitag ang mga surveillance video ng mga transaksyon ng mall predator sa loob ng fun center. Katwiran ng manager, nililinis na nila ang fun center at naghihigpit na sila sa mga aktibidades ng mga parokyano. Sa amin ko naman, ang ginagawa ko namin nga pagdating sa ngayon at mga kabataan, lalo na hindi kaya ako may gwardiya, nakipag-coordinate sa amin yung gwardiya doon. Pagdating doon sa mga bagay-bagay na hindi ko karapat-dapat. Una ko yung nakita namin noon dati na inalis namin dyan yung mga pokpok. Yung pokpok ko doon, naging may pito kami na pag-monitor sa kanila. Pag natulugan yun namin, pinalalabas ko namin. Okay. At nang ipinakita namin ang surveillance video, hindi na siya nakahirit pa. Upang matuldukan ng lihim ng Isatan, suhestyon ng bitag Administrator Florencio. Siguro sa loob ng establishmento ng fun center na yan, lagyan mo rito ng monitor para makikita mo 16 screen. At bantayan niyo ho to, maglagay ho kayo ng CCTV, obligahin niyo ho tong may-ari nito. Na isa sa mga kondisyones, kahit nabigyan kayo ng permit ng City Hall, kung hindi kayo susunod sa patakaran ng mall, ang suhestyon ko ho, sa bawat sulok ng mall, merong mga CCTV. Pero siniguro namin na sa susunod may hakbang na kaming nakakasa. Ito'y pagsasagawa ng sting operation kasama ang mga operatiba na isa-isang papaina ng mga predator ng mga pick-up upang ma-take out. Subalit, nakahanda ang mga operatiba. Hakutin ang mga ito isa-isa sa van diretso sa presinto for booking and checking in sa selda. This program is brought to you by San Miguel Corporation, PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming, NGCP, Bingo Plus, Cebuana Luwinier. A very special thanks to the community service partners of Bitag, KFC, It's Finger Licking Good, Hotel Sogo, so clean, so good, Mapicon, providing pest control solutions, San Miguel Corporation, NGCP. Donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. And the award for the best online game scammer goes to... Maraming salamat sa lahat ng hindi nag-check kung legit ang site. Kung wala kayo, wala kaming kikitain. Huwag maging dahilan ng saya ng scammers. Tandaan, walang maloloko kung walang magpapaloko.
Play safe. Play only in PAGCOR licensed gaming sites. Visit www.pagcorguarantee.ph or scan the QR code. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng pambansang sumbungan Bitag Help Desk para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Madali pa mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! license ba yun ng PAGCOR? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by PAGCOR, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. Sex offender. Tawag sa mga taong nananamantala at nangaabuso sa kapwa na may kaugnayan sa sexual na pamamaraan. Kalimitan, mga babae ang biktima sa mga ganitong kaso. Sa talaan ng Philippine Commission on Women, pang-apat ang acts of lasciviousness sa may pinakamaraming kaso sa bansa na may kinalaman sa pang-aabuso sa kababaihan. Well, it's clearly acts of lasciviousness, no? Yung panghihipo ng isang tao na walang pahintulot niya ay hindi naman nagka-qualify as rape, but it is a form of a crime which is called acts of lasciviousness, ang paggawa ng mga kabastusan sa isang tao, no? Kasama na doon yung mashing, yung paghawak sa masaselang bahagi ng katawan, particularly sa dibdib, ganyan, or sa puwet, ganyan. Si Michelle at Pauline dumulog sa tanggapan ng Bitag. Ang kanilang reklamo: panghihipo ng isang di kilalang lalaki. Nung araw na yun, August, galing po ako sa tindahan. Yun, hinipuan na po ako. Naglalakad po kaming tatlo. Maya-maya po, bigla pong lumapit yung itim na motor sa amin. Sabay dinakma po ang aking dibdib. Ang suspect, lalaking nakaitim na jacket, nakasakay sa itim na motor at itim rin na helmet. Ang katawan po niya, hindi naman po siya payat na payat. Yung tama lang po yung katawan niya. Siguro medyo matangkad po siya. Yun, gwapo po siya. Hindi po siya pangit. Kaya naka-jacket po siya ng black. Lahat siya, puro black. Pati motor niya, black din. Pati helmet niya. Pero kung sakali po man talagang makikita ko siya, mamumukhaan ko siya. Bigla na po siyang umabante, and then nung
Pagka-abante niya po, nagsisigaw na ako, yun, nasapul ko po yung plate number niya, 9155NC. Sa investigasyon ng bitag, lumalabas na ang black Honda Wave na may plate number 9155NC na ginamit ng suspect ay pag-aari ng Atlantic Services, isang consultancy agency para sa mga seafarers. Mensahero ng nasabing opisina sa Ermita, Maynila ang suspect. Opo, siya yan. Ikaw? Siya rin yan talaga, ma'am. Kuha-kuha lang sa camera. Kuha-kuha. Yan na rin po talaga. Pag nakita mo? Nakita ko siya ng personal talaga. Talagang magagalit ako. Talagang gaganti ako pag gaganti rin ako sa kanya. Lalo na yung asawa ko, nagagalit din sa ginawa niya sa akin. Sa pool, sure na sure, ma'am. Talagang, yan na yan. Tignan nyo. Tama ako, hindi siya pangit. May tsura siya, bakit siya gumagawa ng ganyan. Yung pagkahipo niya sa akin nakashort ako at saka nakatibak. Talagang nasa pool niya yung ari ko. Napakasakit sa akin yun. Talagang gusto ko siyang mahuli. Mabigyan siya ng leksyon talaga. Yun din ba yung motor? Opo. Yan. Yan din po yun, ma'am. 9155NC. Oh, Honda Wave. Sure na sure yan. Kuwang-kuha niyo po. Mga kababaihang naglalakad sa kalsada ang nabibiktima ng krimeng ito. Karaniwang nag-iisa o may kasamang bata ang natitipuhan ng suspect na pag-alagalag gamit ang kanyang motor. Sa kaso ni Pauline, ang kanyang dibdib ang pinuntarya ng suspect. Sige, kwento mo sa akin. Ano mangyari? Ano ba? Pauwi po kami nun ng dalawa ko pong anak. So, malayo pa lang po, may nakaparada na motor po dun sa kanto po namin, kanto ng Mulawin. Naka-black po na motor, so naka-helmet po siya. Tapos, maya-maya po, nung naglalakad na po kami pa Abante, siya naman po, palapit po siya sa amin. Nakataas po yung helmet po niya, tapos bigla po niya yung kamay po niya, ginanon po niya sa dibdib ko. Ay! Bastos ka, manyakas ka! Tinipuan ka. Opo. Samantala, sa kabilang barangay, ilang kilometro lang ang layo sa biktimang si Pauline. Ang biktimang si Michelle ang napag-interesan ng suspect. Mas matindi raw ang sinapit niya sa kalokohan ng suspect. Yung time na yon, 12:40 po ng tanghali na yon, may pinili po ako sa tindahan. And then tapos na po akong bumili, naglalakad na po ako noon na walang katao-tao. Na siguro natiktikan na po ako noon kung saan po ako dadaan. Ipadaan po ako ng Artiaga, sakop na po ng Ledesma yon. Diyan po sa may lugar namin. Yun na, bigla nandiyan na po siya sa likod ko. Pagkaharap ko po, bigla siyang huminto sa harap ko. Doon, na dinakma na po niya yung yung ari ko, yung sa banda nga sa baba ko. Parang finger style na, yung ginanon na. Nang magpablatter ang biktima sa barangay at pulisya, laking gulat nila na marami na pala ang nabiktima. Nung nagpa-blatter na po ako sa barangay namin, pati dun sa pulis. Yun, natuklasan ko po na hindi lang po pala ako ang nabibiktima, no? Yung pala marami na po pala ibang biktima yung nanghihipo pala na yun. Bali, yung kapitbahay ko po, yung dalawang dalaga po doon, nagsabi po sa akin, siyempre, ayoko po maniwala dahil sabi ko, palagi akong araw-araw kong naglalakad doon na yun. Ngayon po, na nangyari sa akin, naniwala na po ako sa kapitbahay ko kasi yun nga po, yun po ang unang nahipuan. Matagal na raw ito usap-usapan sa kanilang barangay. Inakala nilang biruan lamang ang kwentong ito. Subalit, nabalutan sila ng takot nang mismo sila na ang biktima. Matagal ko na po naririnig na may usap-usapan na may manyakis nga daw po na nanghihipo.
Sinasabihan pa nga nila ako, oh, baka mahipuan ka. Sabi ko lang, akala ko joke lang po yun. Tapos yun nga, nung umuwi kami nung hapon na yun, doon ko lang talaga na-realize na totoo po pala yun. Kaya naman si Michelle matindi ang galit sa lalaking nanghipo sa kanya. Ang sa akin po totally, gusto ko pong sampalin siya. Yung makaganti sa kanya. Gusto kong black ayan. Yung totally makita ko siya, ma'am. Kasi gusto ko rin makaganti sa kanya eh. Palaisipan sa mga biktima at sa bitag ang paulit-ulit na krimeng ito na ginawa ng di kilalang lalaki na nakamotor. Pinag-aralang mabuti ng bitag ang kasong panghihipo ng taong ito. So lagi nakapark yung motor sa baba. Yung guard na to is building guard. Pa-analyze mo muna ang profile ng pagkatao nito. So yung pinakamasama rito, baka may sakit to. Parang pumatol ka sa may sakit na dapat mapatingnan agad. Madaling bitagin yan. So, i-all points bulletin na lang sakaling may sakit. Pero, take it from the expert. Sa profile ng bitag, posibleng may sakit ang suspect. Kumonsulta ang bitag kay Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. Alam mo, ito yung isang sa mga pinaka-common na nangyayari ng tinatawag nating paraphilia. Paraphilia is considered na parang mga disorder that has something to do yung sex-related. However, kung sasabihin mo na ito ay maaaring sakit, yung sinasabi natin flirterism, wherein nagtatouch siya ng body parts or yung talagang mga kung anumang bahagi ng katawan ng isang tao, ng ibang tao, at nagmamanifest ng merong sexual arousal dito, it can be considered a disorder. Subalit, posibleng may courtship disorder ang suspect. Isa itong uri ng sakit sa pag-iisip na may kinalaman sa pakikitungo sa kapwa, kabilang na rito ang usaping sexual. Iba ang ikinikilos ng taong may ganitong sakit sa ginagawa ng isang normal na tao. Wherein, pag hinawakan ka, hindi ka hahawakan sa part na yung holding hands na gano'n. Doon sa mga masaselang bahagi ng katawan ka hahawakan. And doon siya nag-e-enjoy. Mag-react ka ng negative, tama sa kanya yun. Matakot ka, magalit ka, tama sa kanya yun. Kasi nag-react ka. Ayon kay Dr. Garcia, may 4 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng courtship disorder ang isang tao. Yung possibility, one, masyadong maliit ang tingin niya sa sarili niya. So, always, di ba, never siya nagpapakilala. Pag dinescribe mo siya, hindi mo madidescribe ang mukha. Anong didescribe mo? Naka-helmet, naka-motor. Never mo madidescribe kung ano yung mukhang yun. Because yun ang precisely gusto niya ipakita eh. Yung image na pastig. Pero maaari ang tingin sa sarili niya maliit. Pangalawa, it is possible that this particular person is also a victim of an abuse. Na yung possibility na hindi niya na-overcome yung situation. So, anong pamamaraan niya? Gumanti sa ibang tao. Pangatlo, there's a possibility that this person has already tried several times na magkaroon ng girlfriend pero palaging nabibigo. Fourth, yung possibility na ever since hindi siya naka-experience ng true love. So, ano yung pamamaraan? Get attention, yung possibility na more nurture it. Yun. Anong possibility na nurture? Nahipuan. So, pag may nangyari sa kanyang ganun, what if hindi nakita yung mukha niya? Tapos sabihin niya ganun, ako magiging protector mo ha pag nakita natin uli yan. It can be a sociopathic behavior na hindi nalalaman ng ibang tao because of the fact na napaka-manipulative din ng dating niya. Nakukumpirma lamang na may courtship disorder ang isang tao kung paulit-ulit niya itong ginagawa sa loob ng 6 na buwan. Remember, a certain disorder like this, pag paraphilias, if it's a prolonged behavior of more than 6 months, unless at makakausap mo at nagiging continuous siya at nagiging pattern, it is a symptom of another or a bigger disorder. Sa record ng San Juan Police Station at mga barangay na nakakasakop sa San Juan, higit 5 na ang mga nabiktima simula buwan ng Agosto 2010 hanggang Marso ng 2011. Sa kasong ito, may tuturing serial crime ang paulit-ulit na panghihipo ng lalaking nakamotor sa kanyang mga biktima. Ito ay matatawag nating serial, a lesser degree.
dahil paulit-ulit nilang ginagawa ito at iba-iba ang kanilang mga binibiktima sa iba-ibang lugar. Para sa NBI, pasok ang krimeng ito sa tinatawag na acts of lasciviousness. Siguro pwedeng natin silang kasuhan ng acts of lasciviousness ang pinakamababa. Pero kung pag-aralan na natin ito, sana kung pwedeng pumasok doon sa 7610 na tinatawag na binibiktima yung mga babae, kung pwedeng magka-qualify ang ginagawa nilang ito, mas maganda. Ang una nating payo sa kanila, mag-ingat sila. Palagi silang presence of mind na dapat nilang isipin, maiwasan nila na sila ay mabiktima nito. Pangalawa, just in case lang nagnagawa sa kanila ito, ang una nilang bigyan ng pansin at pagtuunan ay yung plaka ng motor para matrace natin kung sino ito, kung sino may-ari ng motor, kung saan nakatira. Yan ang impormasyon na importanteng makuha nila. O yung mga katabi ng nabiktima ng mga taong nakakita doon sa nangyari, kunin nila yung plaka ng motor. Maaaring may iba pang mga nabiktima ang suspect na minabuting tumahimik na lamang. Ipablatter sa pinakamalapit na presinto ng pulis o NBI o i-report sa bitag. Kinakailangan ng agarang atensyong medikal ng dalubhasa ang sinamang individual na may sintomas ng karamdaman tulad ng suspect. Hindi magiging dahilan ang kanyang karamdaman para ligtas siya sa batas. Sa mga taong malapit at kilala ang suspect sa likod ng panghihipong ito, kinakailangan siyang matulungan bago siya lumala. May nakakasang patibong ang bitag, ngayong tukoy na namin kung sino siya at kung saan siya nagtatrabaho. This program is brought to you by San Miguel Corporation, PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming, NGCP, Bingo Plus, Cebuana Luwinier. A very special thanks to the community service partners of Bitag, KFC, It's Finger Licking Good, Hotel Sogo, so clean, so good, Mapicon, providing pest control solutions, San Miguel Corporation, NGCP. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng pambansang sumbungan Bitag Help Desk para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. And the award for the best online games scammer goes to... Maraming salamat sa lahat ng hindi nag-check kung legit ang site. Kung wala kayo, wala kaming kikitain. Huwag maging dahilan ng saya ng scammers. Tandaan, walang maloloko kung walang magpapaloko. Play safe. Play only in PAGCOR licensed gaming sites. Visit www.pagcorguarantee.ph or scan the QR code. Sa Bingo Plus, pwede na mag-cash in sa Bayad Center. Sa Bingo Plus, dahil PAGCOR accredited. Sa Bingo Plus, insured ang player wallet mo. Kaya naman, sa Bingo Plus. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng pambansang sumbungan Bitag Help Desk para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig.
Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayong araw dito sa ating panibagong programa na Pambansang Sumbungan. Ipabitag mo. Ngayong araw nagsisimula na tayo dito sa pinalakas sa pinalawak natin na programa. Pero bago yan, tayo po ay naka-live dito sa IBC TV 13 at sa ating isa pang TV partner na network sa may Central Luzon. Ito pong CLTV 36. At kasama din po natin ngayon si Sir Ben Bitag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga boss. At eto na, umpisan ho natin ang pinalakas, pinalawak po na Pambansang Sumbungan. Eto na po, Bitag Helpdesk. Ang mga sumbong ngayong araw sa helpdesk ipabitag mo. Perang ipinasok sa isang lending company, nawawala. Dating manager, nagtatago na. Mga residente, umaalma. Kapitan nila, pinapalayas na raw sila sa lupang tinitirhan nila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Ngayon naman sa una nating sumbong na pag-uusapan, itong mga complainant natin na lumapit dahil daw itong isang kapitan daw nagpapaalis daw sa kanila sa isang lupa na tinitirhan daw nila. Inilapit ng mga residente mula Balagtas, Bulacan ang kanilang hinaing. Ang kanila raw kasing kapitan, pinapaalis na daw sila dito sa lupang tinitirhan nila. Samantalang naipanalo daw ng kanilang mga magulang itong lupa na ito na dun sa dating may-ari na nakuha na ngayon ng kanilang sheriff. So, detalye yung sumbong, panoorin. Kami po ay lumapit sa Bitag para ireklamo ang kapitan naming si Mel Ventura na pinapaalis kami sa lupang na ipanalo namin na sinasabi niyang nabili na daw ng isang Chinese. Noong February 16, pumunta po si Kapitan Mel Ventura sa amin tapos sinasabi na 1 linggo na lang kami. Gusto po namin mangyari ang lugar po namin. Papayag naman kami kung may maipapakita sila na totoong nabili na ang lupa na yan, isang maliit lang na papel, deed of sale. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Okay, makakasama natin ngayon live sa studio, mga nagrarекlamong residente ng Barangay Santol. At magandang araw sa inyo lahat. Alright, sige, dadiretso na ako rito para mabilisan. Itong lupain na tinitirhan ninyo, na ipanalo ng ano yung sinasabing na ipanalo? Ito ba ay nagkaroon ng kunting pag-aayos or umabot sa korte? Umabot po kami sa Bureau of Labor lang po. Bureau of Labor. Mm-hmm. So, nai-award sa inyo yung lupa? Opo. Alright. Sino po? Kayo ba o magulang ninyo? Kami po. Kayo mismo? Okay. Kayo mismo. Ako po. Bakit? So, kwento mo lang sa akin na mabilisan. Ano ba yung sinasabi mo sa lupa ito? Nagkaroon ba ka ng labor dispute? Labor problem noon? Opo. Pagkatapos, nanalo kayo? Nanalo po. Nang himasok na yung sheriff dito? Opo. Dahil bilang pagkapanalo ninyo, na parang ginawa, yung lupay na yon parang ang siyang kabayaran para sa inyo. Hindi po. Yung ano po. Hindi, kasi unang-una, pumasok ang sheriff dito, tama? Opo. Ang sheriff ay isang ahente ng hukuman na magpapatupad base doon kung ano na pag-uusapan doon sa labor dispute. Kung naipanalo ninyo to, ang labor dispute, nanalo kayo, pabor sa inyo, ang siyang makukuha ninyo doon sa nagmamay-ari at natalo ay yung lupain na kumbaga na nakuha para yun ay parang i-award paghahati-hatian sa mga kung sino man yung pinagkautangan or yung responsibilidad pananagutan ng kumpanyang na kung ikay nagtatrabaho doon sa ano ba dating trabaho mo sa kumpanya na yon? Sa
Operator po ng Bihonan po. Okay, operator. Bihon. Okay, ilan kayo lahat ng mga empleyado ng Bihon na yun, ng kumpanya noon? Ilan kayo lahat? May mga mahigit po siguro kumulang ng 30. 30. So sige, lagyan na natin 30 kayo yung mga empleyado. So, kung kayo'y nanalo doon, empleyado, so sa 30 kayo doon, kayo ba lahat mga empleyado or sino itong mga kasama mo? Kasi ikaw lang yung sinasabi mong na isa doon sa mga empleyado. Tama? So meron ka pang 29 na mga kasamahan. Kasama ba sila doon o ikaw lang? Kasama po sila, yung iba po nangamatay na. Dito sila? Kasama ba? Ito po. Kasama. Itong katabi mo ngayon? Asawa. Mga asawa po sa mga kasama ko sa trabaho. Mga asawa. Okay. So, okay. Gusto ko lang maging malinaw dito, ano? Opo, sir. Kailan to nagkaroon ng labor dispute na panalo ninyo, na ina-award sa inyo, yung sinasabing lupain, dahil nang himasok na rito ang sheriff. Ang sheriff ay ahente ng hukom yan para ipatupad kung ano yung mga bagay na dapat ipatupad base doon sa, well, pagpasya ng labor na kakatigan ng hukuman na yung nga ang pambayad sa inyo kung ano yung dispute ninyo na mariresolve na lang, kukunin yung lupain na yon. Ilang hektarya, ano ba itong lupain ang tinitirhan ninyo? 1 hektarya, 2 hektarya? Bali po kasi... Hindi ka. Siya. Okay, huwag kang sasabat kasi siya. Okay po. Wala ka roon eh. So, ikaw lang muna ang kakausapin ko dahil ikaw doon at kung sino yung mga empleyado lamang. Ang mga hindi empleyado, sila yung 30 sila. O siya, kasama siya. Kung kayo, kaya ako tinatanong, ikaw ba'y nakasalamin? Ikaw ba'y kasama roon? Empleyado ka rin? Anong trabaho mo noon? Kami po yung nagbibilad ng biyo. Okay, so 30, kung sa 30 may 28 pa. Saan yung ibang 28? Dalawa dito. Kung 30, bibilangin natin. Kasi paghahati-hatian nyo to eh. Opo. Okay, itong lupain naman, gaano kalaki itong lupain na to? Kwento nyo na sa akin. Ito lang muna kayo, sasabat. Huwag muna sasabat yung iba. Kasi sila yung aking inimbestigahan para matumbok natin. Okay? Sige. And then, kakausapin naman natin yung mga kapitan, kung sino yung sa provincial assessor. Ha? Nasaan yung 2,000 Ilan? hektar mahigit? Mga 2,000. Mga 5 hektarya. Sigurado kayo? Parang hindi kayo nakakasiguro. Kasi kung in-award... 6 yun eh. 6 na? 6 na hektar po. Ito po. Kung sige na, hindi. Kayo lang dalawa. Miss, huwag ka munang, okay? Kasi sila mga empleyado. Kung sino man ang narepresenta ninyo, okay lang, hindi kayong principal. Kayo munang kinakausap ko kasi kayo kung umano, kayo yung mga empleyado na bahagi sa 30, dalawa kayo, 28 na. So ngayon sa akin ko. So, wag na natin muna paggawain sa 5 hektarya kasi gusto ko nung muna maging malinaw paano nag-umpisa. So ngayon, doon sa lupain na yun, di ba, dapat ang mangyayari dito, ibebenta muna yung lupain na yan, paghahati-hatian ninyo. Kasi yun ang, ano bang utos ng hukuman doon, di ba? Yung birang kabayaran doon sa lupain, kung ilang hektarya, ilang square meters man yan, para mabayaran kayo lahat, paghahati-hatian nyo, hindi po pwedeng, kasi ano bang utos ng hukuman dito? Ibenta yung lupain, tama? Para mabayaran kayo. At hindi nyo pwedeng kunin yung lupa dahil maninirahan doon. Parang lumalabas, kinuha ng sheriff at nakita yung ilang hektarya ba yun or ilang square meters. Ako'y nagtatanong lamang. So, para doon sa 30 mga empleyadong ibabahagi sa kanila base doon sa mga kinumpis ka. Opo. At pinabibenta para paghati-hatian nyo. Hindi ba? Ganun dapat? Opo. Tama. Okay, so... Pero, kailan ba dapat na isa katuparan? Kailan kayo nanalo dito? Anong taon? Year 2000 ba yun? 2006. 7, ha? 2000 ano? 2017. Bakit parang... Hindi ba dapat mayroon kayong papel dito na nagsasabi dito para maintindihan yung 2017? Opo. So... Anong problema po natin dito? Pagkaalam ko kasi, pasensya na po kayo, may investigasyon kaming ginawa, no? Makinig po muna kayo, huwag kayo muna mag-ano. Pakinggan niyo muna ako rito para matapos natin to. So, 2017, in-award sa inyo? Opo. Alright.
So, anong sinabi sa inyo rito pag-award? Ano daw yung lupain niya? Paghahati-hatian niyo or ibebenta muna para may bayad sa inyo yung pera? Ang bilin po ng amo namin sa anak, ang lupa sa Sandali muna. lihunan. Bakit amo? Ditong lupa na to, kabayaran na siya sa inyo. Hindi ba nanalo kayo sa labor? Opo. O, anong kinangalaman ng amo ninyo? Ba't may amo kayo? Yung lupa na yun, pinabibenta ng, di ba? Dapat pinabibenta yun. Tama? Yung kapital lang po ang nagbibinta niyan pero hindi Hindi. wala po pirma. Anong utos ng hukuman dito? Anong utos ng sheriff? Ang pumunta po ang sheriff doon. Alright. Yung mga bagay-bagay na pinambibinta po. Yun ang binayad sa amin. Oo, pinabibenta yung mga bagay-bagay. Ano yung mga bagay-bagay na ibenta? Tulad po ng pabrika. Yung So, po ang- nabayaran na kayo. Kailan kayo nabayaran? May naabutan kayo ng bayad noon. Tama? Naabutan po pero laki pong kulang. Magkano daw ba dapat ang matatanggap ng bawat isa sa 30? Ano ba ang sinasabi ng hukom dito? Ang bilang po ng ibabayad sana sa amin ay 7.6 million. May graphics Ang ata naibayad tayo lang dito, po. Sir Ben. Para mas clear. Yung sinasabi ni tatay, meron tayong pakita. Pakita na nga natin yung graphics nandito sa screen. Bilis, pakikita. Kung sakaling Yan. Yan ang Hindi, sinasabi. yung isa, yung may figure. Yung presyo, kung magkano yung sinasabi ni tatay, yung 7 million plus. Yan, nakalagay. Okay. Whereas, by virtue of order of execution issued by Honorable Leandro Jose, wherein SMTFI and Ray Milan, President and members, sinasabi rito, are complaints, Triumph Food Industry and Mr. Johnny Chan et al. Are respondents for the recovery of the distrained in the amount of 7,067,875 pesos with interest cost execution fees of 70 million or is that tama po? 70,000 and 35,000 levy was made on the respondent, which are more particularly described as follows. Yan po ang sinasabi rito. Ngayon, bayaran po ba kayo mga naunang mga naibenta dito sa parting yung 70, yung sinasabing 7 million? May mga nagbayad na naunang pabayad bang binigay sila sa inyo? Opo, konti. O ano yung konti na bayad sa inyo? Sa amin po, lahat ang naibayad, 1.5 million. So, ano sinabi nung nagbayad sa inyo? Yung bang pagbebenta ng lupa? Kasama? Or nabayaran na kayo sa 1.5? Sa 1.5, sa 30 kayo, pag-hati-hatian nyo sa 1.5. Sa 30 kayo, i-divide mo yung 1.5 million, divide by 30. Doon sa mga taong empleyado. Pantay-pantay lahat yon. Walang labis, walang kulang. So, sa 1.5 million, sige nga, i-divide mo nga daw rito. Kaya you have the calculator. So 1.5, ako lang nga susundan ko muna, 1.5 million divide by 30 members na mga may utang kumpanya. 50,000 each. So 50,000 each. Nabayaran ba kayo sa 50 mil? Yan ba natanggap mo? Hindi po pare-parehas. Hindi nga pare-pareho. Depende. Hindi ko naman sasabihin pare-parehas. So, nag-aantay ba kayo ng iba pang kabayaran na kulang pa sa 1.5 dahil 1.5 so may kulang pa ng 6 million or gano'n? Yun po, nag-aantay po kami hanggang ngayon po. Okay, sige. So, anong nirereklamo yung lupain? Ito ba yung lupain na pinabibenta ng hukuman base dun sa utos ng sheriff? Sa utos niyang hukom sa sheriff na ibenta to? Ako'y nagtatanong lamang. Hindi po. O bakit kayo nandyan sa bahay sa mga tinitirhan ninyo? Sino naman na may-ari ng lupain na yan? Yun po ang may-ari ng lupain po si... Yung kumpanyang may utang sa inyo? Opo. So, yun ay gano'n ang dating. Sige. Para magkakaintindihan muna tayo dito si Cap Mel Ventura sa linya ng telepono. Si Cap. Saan si... Sa linya. Cap Mel Ventura, magandang umaga po sa iyo, Cap. Opo, good morning po. Cap, medyo pakilakas lang ng konti, Cap. Medyo nahihirapan po ako. Cap, okay ka ba dyan, Cap? Narinig mo kami? Sir, okay lang naman po. Okay, sige, medyo siguro sabihin mo kay, lakasan ng konti dito. Cap, ano tong, baka pwedeng bigyan ko ng linaw, Cap, naka-live po tayo sa IBC TV 13. Kasama po, pati dito sa CLTV 36, sa aming worldwide
Ito naman sa network po ng Bitag Official. Kami po ay nagtatanong lamang dito, anong pagkaalam niyo po rito sa issue na dito po yung mga sinasabi na siguro nakikinig ka kanina. Ano po bang totoong kalagayan at totoong larawan ng reklamo na to? Opo, sir, kasi po yung pong lote na sinasabi nila ay may nakabili na po. Okay. Yung dati nilang amo, wala na po yun namatay na po. Tapos sabi nila, meron daw silang hinahabol doon sa dating amo. Wala naman po akong kopya nun. Ngayon po, may lumapit sa barangay, sabi nila, nabili na nila yung lote. Okay. Po, Pero Kap, bago tayo pumunta, epekto na ng problema yan. So, alam mo ba Kap na 30 empleyado na dating nabiyayaan ata base doon sa sinasabi ng Department of Labor na inutusan ng sheriff na habulin ang may-ari. At kung ano yung sinasabing utang nagmamay-ari na sa mga empleyado na 6-point-something million, yung lupain at ari-arian, paghahati-hatian nata yung Kap, di ba? Sa utos ng hukuman, doon sa makukuha ng sheriff, hindi ba Kap? Ganon? Opo, sinabi ko nga po doon sa nakabiling bago. Hindi, sandali muna Kap. Bago muna, ayoko muna makialam sa bago. Unahin muna natin, epekto na ng problema yung bago. Apo. Alam niyo po ba Kap na ito'y parang kung totoo man to'y gusto kong malaman na ito'y in favor of the complainant base sinasabi nila dito 30 sila na sila ay babayaran na dahil nagpasya na yung hukom na sa pamamagitan ng sheriff ibayad yung sinasabing lupain na kung ilan man yan, dahil may utang itong may-ari na yung negosyo na 6-point-something million, paghahati-hatian nitong mga empleyadong 30 sila. Okay? Dalawa dito sa amin. At ang sinabi nila noong 2017, nabayaran lang daw ata sila ng 1.5 million pesos. Kung iyong nalalaman dito Kap, paano umentra itong bagong may-ari? Nabili na ba ng bagong may-ari dahil sa utos ng hukuman na parang yung property na yan ibibayad para ibahagi doon sa mga nanalo na mga empleyado doon sa kanila may-ari? Kasi parang may umentra dito Kap, hindi malinaw sa atin. Ba't niya nabili? Kasi utos, hindi ba? Dapat utos ng hukuman, ibenta yan, i-dispatch yan para paghati-hatian itong mga 28 na empleyado, 30 na mga empleyado. Yun ba pagkaalam nyo Kap? Yung tungkol po doon sa kaso po nila, wala po akong knowledge doon. Well, kung wala po kayong knowledge Kap, teka muna, pumasok na po kayo sa gitna. Importante, sa epekto ng problema po kayo pumasok. Kung sa epekto lang ng problema ang nakikita, hindi nyo nakita ang ugat ng problema, hindi nyo mariresolve ba to? Ang sa akin lang, I need you to know the history, the cause of the problem. You cannot solve the effect of the problem. You're coming in the effect. Pero, pagkaalam ko, ganon. So, ngayon, di ba, ito naman, nakikinig sa atin si Architect Rodelio Joey Robles. Ito naman sa Bulacan Provincial Assessor, Malolos, Bulacan, sigurado alam niya ang history ng lupa na to ay ina-assess. Alam niya siguro naremata na to in favor din sa mga empleyado kung totoo man to, siguro maintindihan niya. So sa linya ng telepono, sa telepono ba to? Sa cellphone? Sa linya, yeah. Si Architect Rodelio Joey Robles, magandang umaga po sa inyo, Mr. or Architect Rodelio Robles, sir. Good morning po, sir. Okay, sir, nakalive po tayo sa IBC TV 13 and CLTV 36 and sa ating YouTube TV, Bitag Official. Sir, ano pong pagkaalam niyo sa issue na to? Kasi nandito po sa amin itong mga empleyado, dalawa sa kanila, 28, wala. Napanalunan daw ata yung lupain na yan na parang, if I'm right, kung tuwirin niyo po ako, kung may mali, na ito ba'y in-award na dito sa mga 30 empleyado doon sa kumpanyang kumbaga, kinatiigan ng hukom na i-dispatcha sa pamamagitan ng sheriff, kayo po ay nasa assessor's office. Ano pong pagkaalam ninyo? Baka may magbigay po kayo ng tamang impormasyon. Tuwid nyo po kung medyo may mali po kaming nagawa dito. Kayo po ay may sagot dyan dahil
Bulacan, Provincial Assessors, Malolos, alam yung estado ng lupa na yan, maremata ba yan, pinautos ba ng hukuman sa pamamagitan ng sheriff, ibenta yan para ibahagi. Yung lupa na yung pag nabenta kung kanino, yung pera mapupunta rin sa beneficiaryo. Anong pagkaalam nyo dito, Sir Robles? Sir, good morning po muli. Una po doon po sa unan yung tanong, kung alam namin yung tungkol sa pagkaka-award ng sheriff tungkol doon sa mga empleyado, patungkol doon sa lupang pinag-uusapan, una po, hindi po namin alam yon. Wala pong nakarecord doon sa tala ng lupa na meron pong ganoong pangyayari. Ang subject property po ay 2 parsela ng lupa. Base po sa aming pagre-research sa aming record, nakapwa kasalukuyang nakarehistro sa pangalan ng Grand SG Summit Development Corporation na matatagpuan sa Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Ang una pong lote ay makikilala bilang lot number 2. Ito po ay may lawak na 22,903 square meters sa ilalim ng title number T040-2018-011099. Ang pangalawa naman po ay makikilala bilang lot number 47-A-1 na may land area na 2,532 square meter sa ilalim naman po ng title number T040-2018-011100. Bilang karagdagang impormasyon, ang mga subject properties po ay pawang nakarehistro noong taong 2000 sa pangalan ni Wan Lian Chan at Chani Si Chan. Okay. Ito po ay may... Okay, sir. Okay na. Salamat sa bigay ng detalye. You can have that. Wait a minute. Hold on there. Ipakita nga natin yung sinasabing ito. Yung dati kanina, yung mga description ng amount of the property na kay Chen ata. Pakitaan muna. Hindi yan. Balik ulit tayo. Ito po rito, kung alam mo, whereas by virtue of the order of execution issued by Honorable Leandro M. Jose, Labor Arbiter Office, nakalagay dito, NLRC case number, our complainants of Triumph Food Industries, Mr. Johnny Chan et al. Tama po yung sinasabi ninyo. Responding for the recovery by way of this date amount of 7,065,851 pesos and 3 centavos with interest, and the execution fee of the amount of 70,179 and 35,339 pesos levy was made on the respondents, which are more particularly described as follows. Sir, ito po ay wala kayong kopya. Parang lumalabas. Ito po ay taong this 2006. 2006 to. Nagkaroon ng bayaran ata. Kailan kayo nabayaran? 2017? Opo. Kaya lang sir, parang yung amount na gusto kong maintindihan. Parang itong sinasabi niyong buyer, nakuha niya yung lupa na yan 2018. In-explain ko, 2 lupain na yan, 2018. From BPI. From BPI. Okay. So, yung lupa na yan, sir, kung yan ay kinuha, gusto kong maintindihan, ayan ba'y pag-aari ng BPI? Ano ba nangyari dito, sir? Kasi dapat nasa assessor's office na yan. Yung pambayad po dapat yan para dito sa mga empleyado noong 2006. Pero nabayaran nga sila, sir, ng magkano? 1.5. Tagsi-50 mil silang 30 na mga empleyado. Parang gusto ko lang hanapin, ano bang history nito? Parang sinasabi niyo, wala kayong history dito, sir. Ano bang nangyari dito? Sige po, dudugtungan ko po, sir. Sir, noong pong September 17, 2004, yung pong lot number 2 ay nailipat ng pangalan sa tax declaration sa Bank of Philippine Islands. Tax declaration? Opo. Paano nalipat tax declaration? Anong nauna? 2006, hindi ba? May kopya ba kayo dito? Kasi gusto ko lang maintindihan to. Parang medyo magulo ata, sir. Kaya itong mga lumapit po sa amin, gusto lang malinawan. Kayo ba'y nakatira pa doon sa lupain na yon? Opo, sir. Parang hanggat hindi po sila nababayaran, titira po muna sila doon kasi aalis na lang po sila pag nabayaran na po sila. Pero ang problema, sir, pinaalis na ata sila nitong bago nakabili. Doon sa pinagbilhan na may utang, kaya
dapat sila po muna siguro nakatanggap ng kabayaran base doon sa napag-usapan sa desisyon ng sinasabi nating labor. Tama, sir? Tama, sir? Opo. Sir, yung po kasing dalawang loting ito, base po doon sa record na aming nasaliksik, ito po ay parehong narimata ng bangko sa ginawang pangungutang ng mga tiyan sa BPI noong August 18, 2000. Okay. So, ibig mo Kaya sabihin, po, ng 2006, itong ritong ginawa natin dito, patingin nga ulit papel na to, hindi yan. Yung 2006, nakita natin again. Di ba nakalagay dito, Labor Arbiter 2006, NLRC case number, may nakalagay dito, redacted yung ibang nakasulat dyan. So, ibig mo sabihin, 2000, magmamayari na nakuha ng bangko, year 2000? 2004, sir. Ang 2004. pangungutang pong ginawa ng mga tiyan ay 2000. Narimata po siya ng bangko ng 2004. Narimata ng 2004. So, ibig mong sabihin, ng 2006, wala nang visa, ginawa pala ng sinasabing labor. At pagkatapos, hindi ba dapat inutusan ng, may utos dito yung hukom, hindi ba, sa pamamagitan ng sheriff? Hindi ba nakita to? Siguro po, hindi nila nakita. Diyan ka muna, sir, ano? Okay. Si Attorney Batas Mauricio. Kausapin natin. Attorney Batas. Sige. Abang si Attorney Batas nakikinig sa atin dito, gusto kong makuha ni Attorney Batas. Attorney Batas, narinig mo ba ang situations dito? Good morning sa'yo. Attorney? Opo, magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Oh, nasa stage ka pa? Nasa stage pa kayo? Opo, nasa Washington DC pa po at nag-aabang pa ng aeroplano pabalik, Ginoong Ben Tulfo. Ano nakikita nyo ngayon dito, Attorney? Opo, mukha po yatang mahina ang linya. But anyway, Ginoong Ben Tulfo, magandang umaga po. Ang isa pong issue rito, kailangan pong liwanagin kasi itong sinasabi ng isang panauhin natin, si Engineer, nailipat noong pang 2004 yung pong tax declaration. Ang hindi niya sinasabi kung nalipat din ba noong 2004 yung titulo ng lupa doon sa sinasabi niyang bangko na kasabay nung pagkakalipat ng tax declaration. Unang punto po yun. Mahalaga po kasi pagka naglipat ng tax declaration, kailangan mauunang maglilipat ng titulo. So kung hindi po na ililipat ang titulo, teka muna, hindi pwedeng magkaroon ng tax declaration noong 2004. Pangalawa, yung writ of execution po ay 2006, Ginoong Tulfo. So, makikita po natin, kailangan nating nagin sa mga dokumento, nagkaroon nga ba ng paglilipat pati ng titulo ng lupa noong 2004, kasabay ng paglilipat ng tax declaration sa bangko? O kung walang nangyaring paglilipat ng titulo at nagkaroon ng levy on execution sa nasabing titulo noong 2006, yung levy po ng National Labor Relations Commission Sheriff ang bibigyan ng pagpapahalaga sa isyong ito. Ginoong Ben Tulfo. Oh, yan. Nakikita. Balikan natin muna itong sa bangko. So, sino ba itong kausap natin kanina? Si Assessor. Assessor, narinig niyo ba kung anong sinasabi rito para doon sa tamang proseso? Sir, narinig niyo ba? Yes, sir. Anong nakikita niyo rito, sir? Yes, sir. Kabilang po sa mga pangunahing dokumentong ginamit ay ang bagong titulo po at ang affidavit of consolidation mula sa BPI. May titulo po na nailipat sa BPI. Naging ministerial lang po yung paglilipat sa tax declaration dahil nailipat yung titulo sa BPI. Kailan nalipat ang titulo sa BPI? Hindi po indicated dito yung date, pero naka-indicate po yung title number. Okay, Attorney Batas, ano nakikita ninyo rito? May sabwatan ba? May cover-up o nakikita nyo? Mukha pong may cover-up. Hindi pwedeng hindi alam ng provincial assessor kung kailan nalipat ang titulo. Ginoong Robles, maging tapat naman po tayo. Kasi pagkasasabihin yung hindi nyo alam, imposible na dyan sa tax declaration kaagad nakalagay yung title number. Tingnan nyo nga yung title number nyo sa tax declaration, Ginoong Robles. Sasara po kayo, Ginoong Ben Tulfo. Dinidiretso po siya. Kasi sige. Hindi ko po maintindihan ito. Sasabihin hindi alam kung kailan nailipat. Kanina nadinig ko sa 2018 nailipat sa bangko. Ito po mga tao
nanalo 2006, nagkaroon ng level execution na ipagbili yung kanilang yung titulo sa mga taong ito noong 2006. So hindi po pwede na mawalan po ng karapatan ng mga tao. So medyo may cover up po talaga rito na nangyayari dahil hindi pwedeng hindi alam ni Architect Robles itong title number kung kailan na ilipat. Imposible po yun, Ginoong Bentulfo. Sa harap po niya sinasabi ko imposible dahil kung hawak niya ang tax declaration, nandiyan naman po yung mga titulo, nandiyan lahat ng mga dokumento na magpapatibay kung kailan nagkaroon ng titulo. Ginoong Bentulfo. Okay. Attorney Architect Robles, nagsasabi rito 2018 lang ata yung bayan, di ba? Ikaw mismo nagsabi, yung buyer 2018. Binili. From BPI. Tama? From BPI, tama? 2018 po, ito po yung pagkakabili ng Grand Summit sa BPI. Oh, ito pero, po pagkakabili ng Grand Summit sa BPI. Meron po itong date. Okay, pero ako tatanungin kita, Architect Robles, ano nangyari ng 2006 na yun sa NLRC? Sir, hindi po nakalagay sa history ng tax declaration na bakit tax declaration? Kung sa may ano bang pinagbabasan? Attorney Batas Mauricio, yung sinasabi niya, hindi rin nakalagay sa tax declaration. Teka muna, pakilinaw lang dito, Attorney Batas. Opo, yung pong tax declaration, alam po ni Architect Robles ito, matagal nang sinasabi ng Korte Suprema, hindi kailanman katibayan ng pagmamay-ari declaration na yan. Alam po ni Ginoong Robles yan. Alam po ng kahit na sinong municipal assessor yan. So, ang talagang nagpapatunay ng pagmamayari ay yung transfer certificate of title. Yun. Kung ano po nakalagay noong 2006 na transfer certificate of title owner, ay yun po ang may-ari. At kaya po yan ni Levy ng NLRC Sheriff, sinakita niya yun po yung pagmamayari ng respondent na may utang na 7 million plus. Ginoong Bentulfo. Yun, narinig mo, Architect Robles. Base po doon sa research namin ginawa, ito po kasi ay nangyari ng 2000 pa. Binalikan lang po namin yung available na record sa aming record. Attorney, I'm sorry. Architect, I'm sorry. Base sa inyong pagnanaliksik, base sa inyong research, tama bang ginawa ninyo pag-research ninyo? Baka may medyo nalagpasan kayo. Baka may naiwanan kayo. Kaya yun ang pinupunto ni Attorney Batas Mauricio. Siguro naman Sir, dito... meron po kaming nakalap na mga title number, yung pong sequence ng pagkaka-issue ng title. Kailan na-issue yung title na yun? Anong year? So, yung pong kasalukuyan pong title... In 2006, sabi nyo kung nanaliksik kayo, dapat nakita nyo, pati yung sinasabing, nakalagay dyan yung ng NLRC na in favor sa kanila. Hindi pwede na merong tawag dito. I don't know kung may annotation na yan yung title na yan Hindi po pwedeng hindi mo nakita. Hindi ba, attorney, pag mga ganyan, pumasok ng gobyerno, pumasok ng NLRC, hindi ba magkakaroon ng annotation yan sa titulo? Tama po yun. Nasa Presidential Decree 1529 po yan, Property Registration Decree. Pag pumasok po yung mga ganyang involuntary registration, alam po dapat ng gobyerno, pinaparehistro yan at alam din po lang lahat ng ahensya. Hindi pwedeng sabihin hindi nakarehistro yan noong 2006 pa. Kaya po ni Levy yan, kaya po ang tawag dito, kaya po niremata, kumbaga, ng sheriff ng NLRC noong 2006, maliwanag po yung titulo, pagmamayari nung may utang sa mga manggagawa, Ginoong Bentulfo. Ganun po dapat yun. Hindi po pwedeng talikuran yung ganyang klase ng katotohanan sa batas. Ginoong Bentulfo. Hindi ba dapat pati sa sheriff, pati doon sa ahente ng hukuman yung sheriff, hindi ba, attorney? Tama po, kaya nga po niya ni Levy, kasi nga po nakikita niya, hindi po pagmamayari ng kahit na sinong tao yan. Hindi pagmamayari ng bangko yan. Pagmamayari noong tao na nagkakautang at nasentensyahan ng NLRC na magbayad ng 7 million. Ginoong Bentulfo. Otherwise, baka mademanda yung sheriff ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi kailangan po legal yung kanyang gawain at nung nakita niyang wala, malamang sa hindi.
tinatakan niya. Kinuha niya para sa mga manggagawa. Ginoong Ben Tulfo. Di ba pag ganun, attorney, dapat may annotation na yan, nakalagay na doon na ito is subject for may litigation, it has to be settled, na sa titulo pa lang ng dalawa na yan, at bakit parang lumalabas ang linis-linis ng titulo na yan, at nalipat ulit ng 2028 gamit ang tax declaration, pero hindi lang nakita yung levy, hindi na nakita yung utos ng hukuman sa NLRC. Attorney? Hindi ho po pwede yun. Kailangan naka-annotate po yan. Kailangan nakatatak po yan dahil utos po ng hukuman yan. Gawa ng opisyal gobyerno yung sheriff yan. So hindi pwede, hindi nakatatak yan. At hindi pwede sabihin ng kahit na sino, ng Register of Deeds, kahit na po ng Provincial Assessor, Municipal Assessor, na hindi nila alam. Sapagkat sa ilalim po ng PD 1529, Property Registration Decree, yung pong ganyang mga pagkilos ng gobyerno sa pilitang itinatatak sa mga titulo. Ginoong Ben Tulfo. So ano magagawa mo natin, attorney, dito sa mga lumalapit sa atin? Parang hindi pa sila nababayaran. Kaya nandun sila sa lupain na yan. Hanggat hindi sila nababayaran siguro, ibig sabihin, hindi kami aalis sa lupain na to. Pero pinaalis na raw sila ng barangay, itong si Cap Mel Ventura, dahil wala daw siyang pakialam, basta't importante, may nakabili na bago. Ito naman si Attorney Joey Robles, si Architect Robles, sinasabi niya, itong mga sinasabi niya rito, parang ako mismo nagkakaroon ako ng confusion. Anong dapat gawin, attorney, para matuwid? Kawawa naman itong mga lumapit sa atin. Anong dapat gawin? Bilang isang abogado, anong mga steps na dapat para maprotektahan sila? Sila yung mga taong mahihina at umaasa pa na mababayaran. Dito sa parting to, ano pong dapat gawin? Pangunahin po dyan, yung pong kailangan kumilos nitong mga nagrereklamong residente, kung kabilang sila sa mga manggagawang nanalo, kumpletuhin na yung pagpaparehistro ng pagmamay-ari ng lupa sa kanilang mga pangalan dahil sa kanila po ibinibigay yan batay sa pasya ng NLRC. Okay. Pangalawa, alam po ni Kapitan ito, yung pong civil code natin may nakalagay, Artikulo 5, Artikulo 539. Sabi po dyan, kaalaman, kabatiran po ng lahat, lalo na ng barangay captains, katulad ni Kapitan Beta. Sino mang nag-iisip na may karapatan siya sa lupa, hindi siya po pwedeng basta tumungo doon, paalisin ng mga nakaposisyon. Kailangan muna niyang kumuha ng kautusan ng hukuman bago siya makapagpaalis. Pag pinwersa niya ang mga tao na umalis kahit walang kautusan ng hukuman, katiwalian po yun, graft and corruption po yun, Republic Act 3019, Ginoong Ben Tulfo. Sa makatuwid, pwede pa lang itong mga lumalaban, hindi sila alis hanggat hindi sila nabayaran kasi parang lumalabas yung nakabili. Binili niya rin pati ang problema at responsibilidad malilipat dito sa bagong nagmamayari. Tama ba, attorney? Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. Huwag silang aalis dyan dahil for all intents and purposes, batay po sa mga umiiral na paglalahad sa atin sa helpdesk, ipabitag mo, technically sila po may-ari Pambayad po yung lupa sa kanila, Ginoong Ben Tulfo. At kung ito'y kinuha ng sheriff bilang pambayad, sila na po ang may-ari. Hindi na pwedeng ipagbili ng Mr. Chano kung sino pa man sa ibang tao o para mata sa bangko, Ginoong Ben Tulfo. So, at this point in time, di sila pwedeng umalis at saka di sa parting to, the burden of proof is nasa dito kay Robles na lahat ng dapat na ipakita niya kasi hindi yung basta't papanig siya sa bago nakabili at ganoon din si Kapitan, the burden of proof, magpapatunay na silang dapat magpapakita na anong dahilan kasi maghahanap muna ng court order dito sa sinasabing pagpapalis para masettle to. Hindi ba tama, attorney? Tama po kayo, 100% Ginoong Ben Tulfo. Sa totoo lang po, kahit po siguro makapagpakita pa sila, kailangan muna nilang magsampa ng kaso sa husgado, ng kaso ng pagpapaalis, Ginoong Ben Tulfo. Kasi kahit hawak na po nila lahat ng papeles, kung wala pong kautusan ang hukuman magpapaalis sa mga tao, wala po sa kanila pwedeng magpaalis kahit pa pinakamataas sa lalawigan nila, Ginoong Ben Tulfo. Okay, with that, attorney, sandali, maraming salamat. Architect Robles, narinig mo, hanggat walang utos ang hukuman, the court order, na papaalisin sila, at the burden of proof at Architect Robles sa iyo, and hindi sila basta't mapapalis, kumuha ka muna ng court order,
utos ng hukuman. At ganun din si Sir, if I Mel may- Ventura, kukuha rin ng utos ng hukuman. Meron ba kayong pinanghahawakan ng hukuman mismo, nagpapalis sa kanila, sir? Kung meron man. Sir, pwede pong magdagdag. Hindi, Pwede po bang sir, bago ka magdadagdag, sagutin mo muna yung aking tatanungan bago ako magdadagdag. Ay, may Sir, katanungan ako, ang katanungan sinasagot, at pag nasagot mo na yan, tsaka ako magdadagdag. Huwag mo munang medyo sapawan yung tanong ko, kasi ang tanong ko, meron ka bang court order na kung saan sila'y pinaalis na kumakatig ang hukom dito sa batong ng mamayari? Hindi ba dapat Sir, ganun wala ba? po. At O, saka di po, wala hindi kang namin karapatan na doon sa sinasabi mo. May kunting problema yan. Sandali lang muna, sir. Hindi tayo pwede magtalo rito. Wala ako sa mood na makipagtalo, makipag-argumento, makipagdebate. Layunin ko bilang isang investigador sa media at advokasya ng amin sa media na ang sino man gumagawa ng panlalabis, pang-aabuso, pagpapabaya ng mga taong gobyerno at may panghalong panloloko, deklarasyon ng giyera po namin yan kahit kanino. Gets mo? Kaya ngayon, ako bilang isang advocate, hindi na ako investigador, ang isang investigador ng media, etong the next generation ako, meron ako sinusulong kung saan ang tama, doon ako. So hindi na ako yung investigador na, nag-iimbestiga ako pero tatayo ako para dito. Kasi may sinusulong ako na may mali rito. Tanggapin mo muna na may pagkakamali para mabago mo. Huwag mong pagduduldulan na tama ka sa mga pananaliksik mo kasi kinakailangan mo muna ng utos ng hukuman. Ngayon, ito naman si Cap Robles Ventura, nandiyan ka ba ba? Yes, sir. Cap, makinig ka. Umentra ka sa bandang dulo na. Meron ka bang utos ng hukuman na sila'y papaalisin sa lugar nila? May pinanghahawakan ka ba ng court order niyan? Wala po, sir. Kung wala, tigilan mo. Huwag ka makialam. Sabihin mo doon sa mga bagong may-ari, sabi ng bitag, hindi tulfo sabi ng bitag, mag-produce muna ng court order na yan. Okay? Huwag kang pupunta roon parang kung sino ka, na parang kang si Otot na mag-uutos, barangay ka. Ikaw, ama ng barangay, dapat ikay mamamagitan lamang kung sinong tama o mali. Huwag kang papanig doon sa negosyante. Hanggat wala silang mapapakita ng anumang legal na dokumento patungkol dito sa parting to, tulad ng sinabi ng abogado, hanggat walang utos ang hukuman, wala kang karapatan magpalayas, paalisin itong mga tao na to, makakalaban mo na ang bitag. Kasi tatayo kami, may mga abogado kami rito. Pangalawa, ganun din, ako'y nananawagan sa provincial assessor, hanggat walang court order na pagpapaalis. Parang yung bagong bumili ng lupa na yan, kini-question namin. Dapat kasi sa titulo pa lang yan, meron dapat annotation yan, na hanggat yan mabibili kapag hindi nabayaran muna yung kanilang pinag-uutangan. Pareho kayong dalawa, ikaw Cap. Ngayon, kung nakikinig man sa atin ng DILG, meron pa bang DILG dyan sa kabilang opisina? Si Attorney Jacqueline Paulino, nasa kabilang linya, sa black phone tayo dito. Attorney Jacqueline Paulino, I know that you were listening a while ago. Quickly lang, Attorney, ano nakikita nyo rito, Attorney? Hello po, sir. Hello. Yes, Attorney. Quickly, anong nakikita Yes niyo? po. Sir, ang nakikita ko po, I would agree po sa yung duty po kasi ng punong barangay in cases like this. There should be a court order po na inuutusan po siya to assist the sheriff or to assist the plaintiff or the parties para po sa execution or sa even dun sa pagpapalis. Pero this case po kasi wala pong court order. So I would really agree po na hanggat walang utos ang korte, the punong barangay's duty is to maintain peace and order lang po. Pero hindi po sila yung magko-cause ng disruption doon sa possession ng mga nagrereklamo. So, yun, sir. With that, Attorney Jacqueline Paulino, kami nagpapasalamat at pagbibigay linaw. Thank you so much for, Salamat po. for informing, at least educating also yung mga tao patungkol doon sa paggagaman, kung paano gampanan ang trabaho ng mga nasa barangay, sa ilalim niyo po yan. Attorney, maraming salamat po sa inyo. Salamat din po, Sir Ben. Alright, sige, ganito lang gagawin natin, Card. Siguro ganito ang pag-usapan natin, Card. Dahil ikaw ang susunod na henerasyon ng bitag, ikaw ay investigador, ikaw ay maghahanap ng katotohanan,
ipresenta ang katotohanan, sabihin ang katotohanan. Ako naman, nandyan din ako. Pero ako, kapag medyo may nilalaban na ako, medyo nagiging part-time na lang ako na journalist kasi ang aking paninindigan, advokasya. Pag may advokasya ka, inilalaban mo dahil may nakita kang mali. Ikaw naninindigan ka sa katotohanan. Ako naman, at si Attorney Batas Mauricio, kung nakikinig sa atin, nandyan pa rin si Attorney Batas Mauricio. Ito ba? Attorney Batas Mauricio, nandyan ka ba kahit na, ha? Speaker. Okay, Attorney? Dito pa rin po ako. Maraming salamat po. Magpapasalamat lang po sa inyo, Ginoong Ben Tulfo at Ginoong Carl Tulfo sa health break magbabidag mo na pinapahintulutan niyo magiging bahagi ng paglilingkod sa mga kababayan nating inaabuso. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga po rito. Baliktad po pala. Mula po dito sa Washington, D.C., USA. Magandang araw po. Okay, sige. Okay, linawin natin, Carl. Kung nandito, nakausap natin ng abogado, nakausap natin ng DILG. Mukhang may komplikadong problema na to. Hindi ko kayo inuutusan pero sa nakikita ko ngayon, may karapatan kayo wag umalis at hindi kayo pwedeng paalisin. Kahit sino pang nagmamayari ng lupain na yan, dapat bago nabili yan, bago nalipat doon sa sinasabing titulo 2018. At dapat na sa pananiliksik nitong si Bulacan Provincial Assessor, dapat nakita na lang doon sa titulo kung paano man yan, may proseso dyan. Sa anumang kadahilanan, wag kayong umalis. Magpapakita muna sila ng court order na kayo pinaalis. At ang hukom ang siya magpapasya, hindi kung sino tong nakaupo dahil naninilbihan. Tanging ang pwede magpasya ay ang hukom natin. Tanging hukom lang magsabi, umalis kayo dyan. Ang hukom din, at sa tulong ng hukom at yung sa NLRC, ang pumabor, kinatigan kayo. Hanggang ngayon, may utang pa rin sa inyo. So hanggat may utang sa inyo, huwag kayong umalis. Salamat po, sir. O walang ano man. Ikaw, Carl, anong tingin mo? Yeah. Sige. Tama naman, kasi unang-una, may mga problema dun sa pagta-transfer pala ng titulo. Unang-una, pwede questionin yan, pwede balikan sa korte. Bakit na-transfer ang titulo pero merong mismong papeles na nanggaling sa NLRC, Sir Ben, na sinasabi na meron dapat i-recover na amount. Nabanggit nga dun sa mismong papeles kanina na 7 million plus has to be recovered from the said. Yes. Kung tawagin. Yes. So yan, nakalagay. Recovery by the way of the strain, the amount of 7,067,851.03. So yan ay i-recover. So nakita, na-confirm din natin galing sa assessor na dati nakapangalan doon sa umano'y tao na nirereklamo din nila na dati nilang amo. So meron connecting kung bakit sila nandoon. Tsaka pangalawa, tatanungin lang din natin ng Sir Ben, siguro si Kapitan, na bakit wala din siyang alam paano mapupunta yung mga tao doon sa lugar na yun kung hindi niya alam. Hindi pa siya kapitan noon. Siguro short pants pa lang siya. Naglalaro pa lang siya ng text o pugs. Bata pa ang kapitan. Andiyan ka ba, Kap, ngayon? Kap? Yes, sir. Po ako. Ilang taon na po kayo? Mawalang galang lang po, Kap. Kasi 2006 po tayo. Ilang taon po kayo? Naging kapitan po ako 2013. 2013? 2006. Kap, dito sa parting to, mawalang galang lang po, ano? Siguro naman, wala pa po kayong 50, tama? Wala pa po. Okay, siguro na, wala pa po kayo. Siguro, sa tingin ko, bata pa po kayo. Parang nasa 35 lang po ata kayo dahil mukhang bata po kayo. At saka may kamukha po kayong artista. Ang sa akin lang po, Kap. Kaya ako sinasabi, pasensya na po kayo, nababataan po ako. Siguro, kunyan pong itsura ninyo, talagang gwaping po kayo. At saka bata pa po tingnan. So, noong 2006 siguro, Kap, that time, baka naman siguro, Kap, nasa high school pa kayo siguro at that time. Or, I don't know, nasa high school pa lang kayo. Samantala ito, Kap, sila, lumalaban na noon para makamtan yung sinasabing katarungan. Dito, Kap, ako'y magsasabi sa inyo, mawalang galang lang po, ginagalang ko po kaya bilang ama ng barangay dyan sa lugar ninyo. At hindi po ako makikialam. Kaya lang ako, may nakita na po kami sa tulong ng abogado, mag-iimbestiga na po kami siguro, Kap, hinay-hinay na lang, pakisabi doon sa bagong may-ari, na hindi ka po pwedeng utusan at sabihin mo sa kanila, sabi ng bitag, kumuha muna kayo ng court order. Magpakita muna kasi magiging batayan ang imbestigahan, magpapasok na ngayon ng hukuman dito na hindi mangyayari nang hindi nababayaran. Yun ang sistema ng katarungan natin na ipapatupad ng ating pamahalan. Dahil ang pamahalan ay para sa tao. Ang gobyerno ay para sa tao. Sila po'y tao. Kayo naman ay public servant. So, ina-expect po namin makikipagtulungan po kayo. Ganon din po si Bulacan Provincial Assessor natin. Kami nagpapasalamat po sa inyo, pero pansamantala, Kap, wag niyo muna pong nole me tangere, touch me not. Wag munang pakialaman, hayaan po muna natin sila hanggat may
Pagdeklarasyon na pong hukuman, Kap. Okay, Kap? Apo, salamat po, Sir Ben. Okay, ganito na. Okay. Sige, sabihin mo na kung anong dapat nilang gawin, Carl. Ikaw, Alright. sure. Siya ang sinasabing the next generation, si Carl, si Bitag. Walang apelyido, ha? O sige, Okay. Kap. So, ang sinasabi po ni Sir Ben, narinig nyo naman kanina, ang dapat nyong gagawin ay manatili sa lupa. Hanggang sa wala pa kayong klarong nakikitang solusyon dun sa inyong problema, hindi po kayo dapat aalis. Kahit anong pilit, kahit sino pang pumunta doon, as long as walang ipakitang court order sa inyo or walang sinasabi na nanggaling sa korte na dapat kayong umalis, magstay lang po kayo doon sa mismong lupa. Ang dapat niyong gawin, manatili hanggat sila'y makipag-areglo sa inyo. Pag nakipag-areglo sa inyo, everybody happy. Opo, sir. Pwede mo naman akong bilhan ng kunting kape man lang dyan, kahit na kunting walang asukal o kaping bigas man lang. Okay na tayo, okay ba? Salamat po, sir. Yan, okay, Carl. Okay, Carl. Sige na. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito ang Pambansang Sumbungan, Helpdesk, ipawidag mo. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. This program is brought to you by San Miguel Corporation, PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming, NGCP, Bingo Plus, Cebuana Luwinier.